Flight na namin ngayon at nakaka-excite at nakakalungkot din pala talaga. Lalo na kapag iisipin ko na hindi na ako babalik dito. 4 pa naman ang hapon ang flight namin at umalis kami ng Abu Dhabi ng 12 ng tanghali. Medyo nagka-problema pa nga kami kasi gusto sana namin mag-add ng baggage kasi sobra talagang dami naming dala at over baggage na talaga. Nagka-problema daw sila sa system at hindi na namin maantay pa dahil flight na namin ngayon at wala ng oras. Sabi ni Daddy babayaran na lang daw niya yung mga extra baggage at no choice na rin talaga kami. Awa naman ng Diyos pati hand carry namin na sobrang dami hindi na nagtanong. Sobrang mahal din kasi ng babayaran namin kapag ka nag-over baggage. At ang mas importante na rin kapag uuwi kayo ng Pinas ay ang inyong arrival pass at vaccine certificate. At kung meron din kayong baby na katulad ko at dito din kami medyo natagalan kasi akala ko hindi na ang bata. Pero hinahanapan pa rin pala talaga siya ng arrival pass. Kaya para hindi na kayo magtagal before ng flight nyo, i-download nyo na rin ito agad. Para pagdating nyo, ipapakita nyo na lang. At bago ang aming boarding ay kumain muna kami dito sa KFC. Saktuhan na rin talaga ang time namin kaya kailangan na rin namin magmadali. Pati si Jello gutom na rin talaga. Bumili na rin kami ng takeaway para pagkain na rin namin sa loob ng plane. Pati nga tubig ay bumili na rin kami at baka hindi lang double ang price nila doon. Papasok na nga kami sa plane at Cebu Pacific nga pala ang airline namin. At si Jello lahat talaga ng nakikita niya manghang-mangha talaga siya. 4 years din kasi kaming hindi nakauwi nang dahil sa pandemic. Nung nasa loob na nga kami ng plane, nakiusap ako sa flight attendant na baka may bakante pa sa window side kasi yun talaga ang request namin. Ewan ko ba at inilagay pa kami talaga dito sa gitna. Hindi tuloy namin makita yung labas. Sabi ko nga magvi-video lang naman ako at mukhang naawa naman sa akin kaya pinagbigyan na nila ako sa request ko. Babalik na lang daw ako kapag na-videohan ko na. Ito din talaga yung gustong gusto kong makita at masilayan nyo rin. Kapag sumasakay talaga din ako sa plane, palaging window side ako kasi parang hindi kumpleto yung pagsakay ko dito kapag hindi ko talaga nasisilayan ang magandang view ito. At nakatulog na nga din agad si Jello at ako naman nakaramdam na naman ng gutom. Nakadalawang oras din niyang natulog at nako bumibelo na naman ito ng kalikutan. Buti na lang din at may vacant seat sa likod namin kaya yung dapat nakaupo dito kay Jello ay lumipat na lang sa likod para maluwag daw kami. Salap lang talaga ang ticket ni Jello, wala siyang sariling upuan at mahabang biyahe ito. Mahihirapan nga pala kami kung hindi lumipat yung isang dapat nakaupo dito. At after 12 hours na biyahe, hindi man lang ako nakatulog. Ang i-check lang naman nila pagdating dito ay ang inyong arrival pass. Welcome to Philippines, Jello Boy! Ngayon lang kami umuwi ng walang sumundo sa amin sa airport. Paano ba naman dumating kami ng 5 ng umaga? Mga tulog pa daw sila. Humabo lang itong kapatid ko kahit busy-busy sa pagtitinda. Ang maganda kasi kay Jello, walang pinipili, lahat yan sinasamahan niya kahit unang kita pa nga lang nila. Sumakay kami sa tricycle ng kapatid ko at ito si Jello mukhang takot na takot. Pagdating nga namin ay isa-isa na silang nagbabaan. Mga pamangking kong matatakaw sa tulog. Si Maiko at si Mea na nakakagulat kasi sobrang tatangkad na nila. At ito namang si Sia na anak ng bunsong kapatid ko. Mukhang nananaginip pa yata. At ito naman si Jello kakarating lang, kokomelon agad ang hanap.